Okay guys, welcome po ulit sa inyo. So, 2 Corinthians 11 na tayo mga kapatid, ano. So, last week sir, si Paul, pinagtanggol niya yung kanyang ministry. Okay. Pero pinamagatan natin yan, how to judge yung a minister. Ano? Which is hindi dapat dun sa kanyang outward, ano, yung mga Yes. physically nakikita lang, ano. Actually, yung mga tao kasi, mahilig naman talaga tayong manghusga. Kahit na Panlabas, masabihin naman kasi natin na do not judge, pero everyday we judge naman. Hindi lang natin siguro sinasabi, di ba? Pero naghuhusga tayo araw-araw, hindi lang ng tao, kundi kahit na mga simpleng bagay. Pero sige, tao na. Para talagang totohanan na, di ba? Pakita mo yun, parang ang pangit ng ugali niya, no? Di ba ganun naman? Tapos kapag nag-react ka, masama ba? Sabi ko, observation ko. Observation. Kaya kung kagana. kumbaga, may line yung yun line yung etiketa saka yun eh. Ano yung tawag sa ganun? Yung panghuhusga, panlalait. Minsan naman kasi may mga tao kasi na... may nagtatago kasi sa salitang nagpapakatotoo lang ako. May tinanong ako nun eh. Paano kung nagpapatotoo kang balasubas? Tama din ba yung ganung pagpapakatotoo? So, syempre, hindi din. Hindi lahat. Tsaka yung manghusga ka ng hindi tama o hindi akma, yung pangunawa mo sa sitwasyon, hindi rin okay yun. Hindi wastong hatol. Isang example nga yung may isang vlogger na pinuna yung mga teacher. Hindi ko alam. Yung about sa si Tito Mars. Yung lagi naman nag-iingay. Yun yung kumakain. Tito Mars yung kumakain ng sardinas na yung kumakain sardinas na para ba nandidiri. Sabi ko na wag na lang patulan yung mga... At syempre, giingay lang yun. Syempre, parang random lang din yun. Alam mo na nga ikwento, kunwari, ganon, tapos aawayin, tapos magsosorry. Mamomonetize lahat kasi yun. Ganun na yung algorithm na sir, ano na lang, ano ang reaction mo at opinion mo? Una sa lahat, hindi naman niya nauunawaan kung ano yung binabanggit na 6 na oras na pagtuturo. Kasi kung maunawaan lang niya, yung pagtuturo ng teacher na 6 hours na yun, 45 minutes na i-divide galing sa 6 hours, ilang section yun. Ngayon, i-multiply mo pa sa ilang estudyante sa kada section, ilang papel and requirements yung che-checkan mo at i-assess mo. So, hindi lang yun yung pinaka-work mo na 6 hours kang nagsasalita. Yes, hindi lang naman hindi yun talaga lang ang saklaw ng isang teacher. Hindi lang naman talaga. Dapat alam na yun. May mga differentiated materials ka pa na gagawin kasi not all students are equal. Not all instructions are fit sa lahat ng uri ng learner. So kailangan i-consider mo rin yun. So, ang point is, madaling manghusga, lalo-lalo na kung wala ka sitwasyon. Madali ding manghusga kapag yung surface lang yung tinitignan mo. Hindi mo nakikita yung mga stories behind. Ang nakikita lang kasi minsan ng mga tao, yung nagti-TikTok yung mga teacher, ganyan-ganyan. Yun din yung isa sa reason ko kung bakit ako mismo, ayoko ng mga yung nagti-TikTok na nagagawa ka ng mga content na ganun. Kasi baka isipin ng ibang mga tao, parang chill-chill lang mag-teacher. Tsaka hindi ala sa personalidad mo na. Yun din naman. Hindi ko din nakikita na ikaw eh. Though, hindi man ako against sa mga ganun, sa mga gumagawa nung ganun. Pero sa akin lang is, para hindi na lang nila ma-misinterpret. Hindi, pwede man ako mag-vlog, educational. For example, nagdi-discuss ako, yung mga ganun. Pero pag ganun kasi yung, pero pag ganun kasi yung content mo, hindi ka gano'ng kikita. Aminin na. Gusto nila yung mga kabobohan na yun, no? Yung mga... entertain lang. Pero yun yung mainam minsan sanang content. Yung something na meron useful. Meron naman, sir. Basta sobrang dun sa turf mo na yun is mag-excel ka. Di ba? Pwede parang trivia. Di ba? Si Kuya Kim, ganun. More on trivia. Pero kumbaga, compare dun sa acceleration ng pag-monetize, ngayon, kung ano yung mas entertaining at ano. Ano na lang. Yung kay Yulo, ano bang take mo doon? May mga ingay ngayon eh. Congratulations sa kanya kasi, syempre, commitment yun eh. Ay, alam mo ba yung issue? Yeah, yung sa nanay niya. Tapos idadabay pa yung sa jowa niya. Oo, yung gano'n. Ano bang issue? May mga side kasi na, may side na nasa nanay na ang, talaga, kumbaga, nanay yan.
Una, mahal niya lang ang anak nila, wala silang ibang inisip. Ato kasi ang initial reaction ko doon sa mga ganong statement, di mapapantayan ng pagmamahal ng isang ina. Oo, totoo naman. lahat ng ano. Pero sabi ko naman, hindi din ako lahat kasi may kilala ako mga nag-abandon na ng anak. O, di ba? May gano'n naman eh. Oo, din. Meron na ng lalaki, sumama sa iba, iniwan yung mga anak. Paano mo sasabihin na lahat ng ina? Meron din inuuna yung sarili, yung anak. So, hindi siya, hindi shield yung ina ka. Parang nagmura ako. Hindi shield na nanay ka. Tapos hindi ka na pwedeng mabatas, hindi ka na pwedeng makorek. At yun na yung standard ng ang take ko naman, hiwalay yung issue, hiwalay yung sa Olympics. Sa akin is, syempre, moment na yun. Congratulate mo. Maging masaya ka. Because in the first place, wala ka namang ambag sa kanya. Di ba? So, kumbaga, yung ma-appreciate at palakpakan at ibigay mo yung due na appreciation do sa tao na yun dahil dinala niya yung Pilipinas. Malaking bagay yun. Tsaka, never pa ata tayo nagka-gold dun sa area na yun. Yun. Ngayon, yung patungkol naman sa pamilya. Sa pamilya na. Kahit kanino, kahit sino, kapag problema ng pamilya o mga personal na bagay, hindi na dapat inilalagay sa social media. Kumbaga, kung may ganun... kasi, Yes. Kung may mga issue palang ganun, sila na lang. Personal na lang nilang pag-usapan. Tuloy, pinutakti tuloy. Yun. Maliban na lang kung gusto din nila mag-monetize. Ewan ko, hindi ko na kasi alam minsan parang sinasadya. Meron pa ako one time nakita, ni-live yung panganganak yung kita na yung... Ganon? Oo, yung nag-live birth na... Tapos may mga lalaki pa ding nandun habang... meron nga din yung parang nag-post naman na nursing student, di ba? May gano'n na. Nag-post na nursing student na nagpa-flatline yung pasyente. Parang gano'n. May gano'n kumbaga mga confidential. Meron kasing dun may mga agreement regarding doon. Hindi mo dapat nilalabas yun. So, ito yung mga cons ngayon ng mga technology, Yes. Ito na yung cons. Pero may mga bagay kasi na akala natin common sense, pero may ibang mga tao parang ala. Okay. Yung hindi mo naman na dapat inaano yun ng live. Parang magtira ka naman ng privacy o sabihin natin na personal sa buhay mo. Hindi lahat is sa social media. Then kapag, kunwari, na kidnap o sabihin natin na nanakawan because nalaman nung magnanakaw o nung kidnapper yung mga information mo dahil lahat pinopost mo sa Facebook. Saka yung din, yung mga house tour na gano'n, di ba? Pag nakikita. May ganong movie parang nag-house tour sila. Tapos din, nalaman ngayon ng mga magnanakaw kung saan yung vulnerable part ng bahay. So, it's very important na clout ba to? Yun. Yun lang. Yun lang. So, saan ka? Ano sa tingin mo sa bagay? Wala ka naman kinampihan Pero ang side kasi naman ni Mother is ano ba ang side niya? Hindi investment. Ito yung pangit kasi sa culture ng Pilipino. Hindi investment ang anak. Okay. Hindi rin anak ang continuation ng nabigong pangarap ng magulang. Hindi rin pinili. Magkaiba yun. Yes, hindi rin pinili ng anak na ipanganak siya. Di ba? Decision yun ng magulang. Kaya thankful ako sa mother ko na never siyang nanghingi sa akin, never siyang nag-demand kahit na syempre ala na si papa, si mama lang andon. Siya pa'y tumutulong sa amin na magkakapatid na ako naman nahihiya ako na mismo sweldo ko, ba't ako tatanggap kahit nakababigay lang niya or something yun. Deserve naman niya na kanya na yun. So, wag mong abusuhin. Kahit na magulang mo yun, kahit na kapatid mo yun, nagbibigay, wag mong abusuhin yung kabutihan nila. So, ang point of the matter here is, yung magulang ang kinuman na mag-provide sa kanilang mga anak. Ang command sa mga anak is i-honor. Ngayon, if how we define honor is, bahala na sila doon. Okay, gusto na, basahin na sa Bible kung paano ino-honor yung magulang. Pero hindi other way around na yung anak ang magiging investment. Investment siguro sa wisdom, investment siguro sa good manners, sa right conduct, investment siguro sa mga diskarte sa buhay. Pero yung
uuobligahin mo na, buhayin mo kami kasi ganito. Hindi ganun. Kaya nga, para kasing may mga na-off dahil nung nanalo, sakalang gumanon. Parang gumanon timing din kasi. Oo, parang tumiming Hindi natin alam kung sinadya ba yun o kumbaga, coincidence. Kumbaga, hanggang doon lang ako sa level na yon, na hanggang doon lang sa part na yun kasi yung mga ibang area hindi ako aware. So hanggang doon lang mapagsalita na hindi investment ang anak. Whether ang mali si Carlos Yulo o hindi, mother niya, doesn't matter doon. Basta ang reminder, hindi investment ang anak. And number 2, hindi laging ang matanda ang nakakaalam kung ano ang tama. Nakalagay yun sa Ecclesiastes. So that is biblical. Hindi natin pwedeng kontrahin yun. Ngayon sa part naman nung anak, syempre, ang sabi doon is, igalang natin ang ating mga magulang. Ngayon, we have to understand na paggalang doesn't mean inaalaw mo na i-abuse ka or i-gaslight ka or manipulate ka. Yun ang maling yun ang toxic culture sa atin sa Pilipinas na kasama noong paggalang is iaalaw yung mga wrong advancement at saka yung mga pagmamanipulate sa atin. Hindi. Kaya nga, somehow, pwede natin silang kausapin na, may mga ganito din akong You have to be open. Ngayon, pag hindi nakuha sa ganun, kailangan mo na ng... Kaso ang problema, kung wala naman tunay na takot at pagrespeto sa salita ng Diyos. Do not expect... Okay, do not expect na itong mga virtues na pinag-uusapan natin should be applied in your family. Kasi... In the first place, kung wala kang source. Oo. Kumbaga, wala kang source ng love na totoo. Wala kang source ng wisdom na totoo. Yeah. So, ang gagamitin mo lang na love and wisdom na definition would be kung ano lang alam mo na itinuro ng mundo. Wala siyang baler, wala siyang bigat because hindi siya rooted sa salita ng Diyos. Pero kung Kristiyano yung family, mas madali sanang ma-resolve. Kasi ang submission nyo, hindi lang naman sa isa't isa Hindi subjective siya. Yeah. Sa word ni God. Absolute. Gina nga. 10 na nga tayo. 11 pa. 1 lang. Pagpasensyahan nyo na itong konting kabaliwang ko. Pagbigyan nyo muna ako. Oy. Sa ano yung mo? 1 na yun. Sabi dito, that you would bear with me in a little folly. Folly. No. And indeed, you do bear with me. Okay. Hindi dahil sa ang sinasabi ni Paul ay kahangalan talaga, kundi para bang sa tingin niya, parang hesitant siya na kailangan pa ba niyang sabihin itong mga bagay na to. Kasi para bang ang dating nagyayabang. Pero kaya niya ito sinasabi, itong mga bagay na to, para mas maunawaan ng mga bashers at saka yung mga detractors niya. Uso na nun. Uso naman na nun. So ngayon, to point out this, itong sinatawag niyang foolishness, hindi dahil foolish yung sinasabi niya, kundi sa tingin niya, hindi naman na ito essential sabihin, pero for the benefit at pangunawa noong mga may sinasabi sa kanya, and for the clarity, and for the clarity noong church ng Corinth, sige. Sasabihin na niya. Okay. And in-explain niya dito sa mga following verses. Build up na ang 2 to 4. Sobrang concerned ako sa inyo, gaya ng Diyos. Para kayong dalaga na pinangako kong ipakasal sa isang lalaki. Si Christ yun. Pero natatakot ako na baka makurap ang isip nyo at lumayo kayo sa buo at totoong commitment nyo kay Christ. Ganon yung nangyari kay Eve nung niloko siya ng ahas at naniwala siya sa mga kasinungalingan nito. 4. Ang bilis nyo kasing maniwala sa kahit sinong dumadating sa inyo at nagpipreach tungkol sa isang Jesus na iba sa pinreach namin. Tinatanggap nyo din ang Espiritu at magandang balita na ibang-iba sa tinanggap nyo galing sa amin. Okay. Mayroong ibang gospel daw silang tinanggap. Masyado silang welcoming. Ngayon, siyempre, ang pasimula dito, sapagkat ako ay nagseselos sa inyo sa isang makadiyos na pagseselos, okay, or godly jealousy. Tandaan natin na kapag ang tao ang naging jealous at hindi godly, automatic kasalanan yun. Okay? Because in the Kasi first... love is not, love is not jealous. Bakit? Pag sa Diyos, pwede na.
ang pinagkaiba kasi nun, yung jealousy ng isang tao na hindi godly is selfish. Ang ano kasi, ang jealousy kasi siya, ang jealousy, naka-attach yan sa feeling mong deserve mo. Yeah. No. Parang inaangkin mo yung tao at pagkatao ng isang tao eh. Kasi parang deserve kong matanggap ito pero hindi na ibigay sa akin at hindi na ibigay sa akin sa iba na ibigay. Nagsiselos ako. Kasi feeling ko, deserve ko yun. Yes. Kaya walang element at hint ng tawag dito ng sin kay God kapag siya ang nagselos. O panibugho. Dahil deserving naman siya. Hindi lang doon. Pangalawa is, yung consequence kasi nung tao na kapag yung mga bagay na yun ay ibinigay maliban sa kanya, ibig sabihin, ibinigay hindi sa kanya kundi sa iba, makukorrupt tayo. Kumbaga, masisilo tayo or matatrap tayo dun sa kung kanino natin ibinibigay yung ating affection, adoration, and admiration. Nakakulong tayo sa Nakakulong tayo doon. And may tendency na ma-manipulate tayo and ma-abuse tayo nung ibang gods na yon, quote and quote. For example, yung God of this world, Satan. So, kapag yung affection natin is more on sa world, may karapatan ang Diyos na magselos kasi ika-destroy natin yung bagay na yun. Eh kung kunwari yung Diyos, hinayaan lang tayo, sige, bahala ka dyan. Alam namang mababawas sa Diyos eh. Pero, kung tayo sabihin natin... Ang ganda nung pagsiselos niya, no? Oo. It's for our benefit actually. Hindi selfish. Panibugho niya. Ang jealousy ng isang tao na hindi godly is selfish. Pero ang jealousy na galing sa Diyos at yung Diyos, Sir, mag-sample ka nga ng jealousy ng tao na godly naman. Na godly. For example, yung mas inuuna mo yung work mo o yung hobbies mo o yung mga events mo, hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nakikipag-fellowship. Pero kapag ang topic is yung hobby mo, yung events mo or yung gusto mo, ang bilis mo magbigay ng time. So parang ikaw naman ngayon, nagsiselos ka sa part niya. Pero godly in terms of pahalagahan mo naman si God. Ayun. Di ba kino-confess mo na Christian ka? Ayun. I-exemplify mo naman sa iyong buhay. So parang ikaw, na-off ka, hindi dahil hindi ka niya binibigyan ng time as a brethren, na-off ka kasi nakikita mo na ang devotion niya wala dun sa sinasabi niyang sa Diyos. Saka pakalas. Parang pakalas siya dun sa kanyang profession. Yeah. Kumbaga, yung pamumuhay niya is malayo sa profession niya. Yun. So, kumbaga, nire-remind mo siya Yun. Yun is a valid, godly na jealousy. Masakit sa'yo, no? Bilang brethren mo. Kunwari, ikaw yung brethren, ano mapapala mo? Ala rin naman Yun yung minsan hindi nare-realize ng tao na kunwari, kinorek sila. Sige, hindi kayo i-correct. Ano mangyari? Madedestroy kayo. Kunwari, kinorek mo naman. Kasi ganyan. Inisip ba natin, ano ba mapapala ng tao ng correct sa atin? Meron ba? Gagaling ba siya sa mata ng iba? Tataas ba siya? Hindi rin naman. So, kumbaga... Lalo na, wala naman kayo hindi naman pinulpito. Exactly. Diba? Kaya nga, kung papansin mo, parang... Kontrabida pa nga siya Oo nga. Makakaaway mo pa may risk pa na gano'n. Hindi, minsan gusto kasi natin kinikiliti yung tenga natin yung maganda na yun May mga, pero ito, I believe this na may mga pagkakataon na dapat isalya tayo kasi masyado tayong bulag sa sarili nating kasinungalingan. Totoo yun. Ako nanimala ko dun. May time na mahinahon dapat. May time na kailangan na tayong bulyawan. May time na talagang kailangan severe or strict. Hindi dahil sa hindi ka merciful, kundi dahil ayaw mong makinig. Tama. Sa ano lang din yan. Parang sa discipline sa bata. Baka sabihin nila, hindi biblical. Actually, biblical. 10 times tinest nila si God sa Old Testament. Diba? Then, tsaka pa lang nagalit si God. After nung 10 times, 10 beses. Doon pa lang pinakita ni God yung kanyang discipline sa kanila. But yet, kahit na pinakita ni God yung discipline nagbigay pa rin siya ng mercy. Tapos, kunwari, nag-discipline tayo ngayon sa church. Sasabihin, unloving. Baka ang unloving is yung hindi nagdi-discipline. Yun, baligtad. Baligtad. Kasi even si God, in-exemplify yan. And pwede alisin natin yung, hindi ginagamit natin yung word ni God para magpamanakit, magpatama, ganyan-ganyan. Ano ba dapat?
word naman talaga ni God ang ginagamit as basihan para i-discipline, i-correct, i-reprove. Saka diba? masakit talaga. Yeah. Sword yun eh. Kaya nga, Sword of the Spirit. for the word, di ba yung scripture is God breathe. God breathe. Di ba it is profitable for teaching, for correction, for training, for rebuke. Ano ka gagamitin mo? Oo nga, tama. Alam ka naman opinion ko, sabihin ko sa'yo, para saktan ka. Kaya nga. Ang maging common sana sa bawat isa sa atin is maging humble. Actually, masakit kasi. Alam mo kung bakit masakit? Yung kasi reseta sa'yo eh. Di ba? Yun ang reseta sa'yo. Exactly. Ngayon, kunyari, hindi mo tanggap na meron kang sakit. Masakit talaga yun. Hindi mo tanggap eh. Pero pag tinanggap mo at sinunod mo yung reseta na yan, doon pa lang magsisimula ang healing. Sabi nga doon sa isang series na napanood ko. Wow. Ano yan? Hindi to Sheldon. Pero pwede rin siya Sheldon. Young Sheldon. Hindi, Young Sheldon. Mga clips lang. Halos napanood ko na ata lahat dahil doon lang sa clip eh. And ang point lang niya, the reason bakit yung mga matatanda is ayaw mag-admit ng kanilang pagkakamali is because they rarely think na nagkakamali sila. Kaya ang hirap sa kanilang umadmit ng kanilang pagkakamali. So kung ikaw ayaw mo umadmit ng mali, matanda ka na. Ngayon, ganito kumbaga ito, hindi to pangahamak, kundi reality lang na kunwari wala namang tumitingin sa'yo as mature. Kunwari is wala namang nag-a-approve na yung mga advices mo at saka yung way of thinking mo is yun. Bakit ka maaasar? Kunwari is, hindi tinake yung advice mo or pinagsabihan ka. Because in the first place, wala ka naman na-build na image. Yeah. Ayun. Ano ang pinoprotektahan mo kapag ganun? So, balik tayo dito sa sinasabi na ang reason ni Paul dito is para ibalik tayo sa Diyos. Parang, yun yung profession nyo, di ba? Anong image na pinakita niya dito? Para kayong ikakasal. Yun. Ang pinaka-imahe ni Paul dito, siya yung kaibigan ng groom, inihahanap niya ng virgin bride yung groom. So, syempre, ang virgin na bride dito is yung church. So, kumbaga, spotless, di ba? Syempre, ang goal nitong kaibigan ng groom is panatilihin na pure, spotless, no blemish, no spot, no wrinkle yung church. So, kumbaga, yung puso nitong kaibigan ng groom, yun yung puso at desire noong groom. Di ba? Siyempre, ang gusto rin ng groom. Yes, exactly. Yun yung, actually, yun nga yung culture ng ng Jew eh. Kaya nga kahit hindi ka pakasal, kapag ikaw ay parang betrothed or sabihin natin na in-engage na, dapat, yung loyalty and yung submission mo bilang ikakasal, andun na. Totoo naman yun. Sa Pilipinas lang naman kasi parang magulo eh. Mga advice ng mga iba nating mga tita dyan eh, na di pa naman kayo kasal, pwede pa yan. Di ba? Ngayon, no? Bakit? Kasal na ba? Pwede mo pang aagawin. Pwede mo pang sulutin. Meron pa akong narinig minsan nang sabi yung hindi pa sila formal na kinakasal, nangyari na sa kanila. Tapos ang sabi, hindi para sure ball na kag ganon. Hindi, yung iba kasi, di ba live-in daw muna. May ganon eh. Bihira kasi or parang ala pa akong gano'n naririnig actually, na kasi, sir, nag-live-in tapos walang nangyayari sa kanila sexually. Parang bihira. Ang nangyayari nga kasi, sir, ginagawa ng mga vloggers ngayon tapos napapanood ng mga bata. Di ba? Ayan ang nagiging problem natin minsan. Wala nang wala nang fence. Hindi lahat ng vlogger should be a good influencer ang dating. Para ang point lang doon is, hindi porket vlogger is automatic good influencer ka na. Yun, kailangan maging malinaw to sa mga tao. Hindi porket pinapatawa ka ng vlogger na to, sila na yung good influencer. Sila na yung standard sa bagay na. Kaya nga minsan, na itanong ko, kapag kailangan may sakit ka, ano ang hahanapin mo? Registered na doktor. Di ba? Kapag ikaw naman ay may paggagawa na cabinet o kaya mga woodcrafts, na hanap mo ay karpintero at saka yung sculptor. Pero kunwari, ang gusto matutunan ay salita ng Diyos. Tapos yung magulang mo,
hindi naman aral, hindi naman nagsisimba, hindi naman nagbabasa ng Biblia, kahit masakit pakinggan, sasabihin ko na hindi yung magulang mo ang tamang tao para dyan. Masakit man sabihin. Oh. However, in Deuteronomy chapter 5, ang magulang sana ang unang nagtuturo, supposedly ng salita ng Diyos sa kanilang mga anak. Oo. Ganda. Kasi ang problema nitong mga taga-Corinth na Christian, ang tinitignan nila na view sa isang magaling na apostol is outward or Yun yung worldly. last week, diba? Kaya yung pagiging weak in appearance ni Paul para sa kanila, big no-no yun. Kung titignan natin yung image ni Christ na tinuk niya yung form of a man, slave, or even humble himself as a slave, yun ang glorifying talaga. So, ganun yung ginagawa ni Paul ganun yung ginagawa ni Paul. Sa Corinth Christian, hindi yun yung glorifying para sa kanila. So, dahil hindi sikat or hindi parang sabihin natin na masyadong eloquent, so para sa kanila, ala si Paul. Ganun. Hindi siya matunog, parang gano'n. Ngayon, hindi siya ma-appeal, gano'n. Hindi siya ma-appeal. Ngayon, tandaan din natin na kung ganun ang view natin, kung worldly ang view natin, madideceive din tayo kung papaanong si Eve na-deceive ni Satan. Okay. Kasi kunwari, bakit ka magkakasala? Prutas lang naman yan. Hindi minimize. Hindi naman yun yung view na pinakikita sa'yo ni God. Itong puno na to at bunga na to, sinanctify siya ni God, sineparate siya ni God na wag mong gagalawin Yun yung pinaka-point dun Hindi yung kung bunga lang naman yan So, tandaan natin. Oo, gano'n naman talaga Tandaan natin si Satan ay magilas. Ilang libong taon na yan. Alam na ni pattern. Hindi man niya nababasa isip natin, pero dun sa ating actions, algorithm ng alam na niya yung mo. pattern. At tandaan natin, mamaya i-explain dyan, na si Satan ay laging inire-represent sa tatlong figure. Okay. Isang ahas, isang leon na wala ng pangil, pero nagro-roar. Tapos yung pangatlo, angel of light. Okay. Ayun. So, explain natin mamaya. Ngayon, sir, meron binanggit kasi dito. Yun na. Ang bilis nyo kasing maniwala. Yan. Ito. Kasi nga, dahil worldly ang approach nila, dito na eewan si Paul. Bakit yung mga nagsishare sa inyo ng ibang lengguwahe, bakit sila Ibang gospel, ine-entertain nyo? Bakit yung mga nagsishare sa inyo ng tamang ebanghelyo, porket outwardly yung appearance nila ay weak, hindi nyo kinoconsider? Pero yung mali, ang dali nyo i-consider. Why? Because na-deceive sila ng outward appearance. Na, kung papaanong si Eve na-deceive dun sa outward na appeal. Pleasing to the eye. Di ba? Hindi diba apple yun, Sabi nga, di ba yung prutas is desiring. Parang desiring or appealing na kainin. Pleasing to the eye. So, ibig sabihin, nadali sila ng outward appearance. Iyan din yung sinishare ko kanina nung lesson namin na pag charismatic yung nagsishare, kahit na minsan mali na yung doktrina itinuturo. But how you say it. With the proper mood, proper rhyme. Basta magaling ka lang kung paano mo iikutin yung emosyon For example, kapag magaling kang communicator. Magaling kang communicator. For example, is entertainer ka. So, kumbaga, nadadala ka ng mga charismatic na nagtuturo because dahil natatawa ka. Ganon. So, ang tendency nun, kailangan lagi ka nalang patatawanin. Pag darating yung preacher na yun, lagi mo naisip, matatawa ka. So, bakit hindi? Entertain mo kami. So, ganun mag-isip at actually, maraming mga taong ganun. Ayoko niya kay pastor kasi ang boring mag-share. Yun. Pero, may mga preacher din naman na yung parang maiiyak ka, ganun-ganun naman. Mahirap din yun. Kasi nilalaro naman yung emotions mo. Tandaan natin na minsan may mga argument or appeal sa emotion ng tao na hindi naman valid. Hindi ko sinasabi na wala ng emosyon yung pag-share. Kasi pwede ka naman umiyak, pwede ka naman magpatawa. Wala namang masama. Pero ang point lang is hindi mo gagamitin yung mga ganung bagay para baguhin yung emosyon ng tao, laruin yung emosyon nang hindi sila nag-iisip, nang hindi nila dinidiscern. Kaya yung isa,
kung comedy at comedy lang, mag-comedy bar ka na lang kung ang hanap mo naman pala is tumawa. Actually, sa principle ng social work, merong tinatawag na self-determination. Na ang client daw, supposedly, is alam niya at nade-determine niya kung ano talaga yung kaya niyang gawin at yung gagawin niya. Yes. Hindi ka, kunyari bilang social worker, hindi ka magsasuggest. Pwede ka magsuggest pero hindi mo papangunahan sila. Yun. Kasi ang nangyayari sa mga ibang preacher, parang you're putting words into their mouths. Di ba? Ganon. Yung isa naman, yung kunwari, mag-a-appeal ka sa emotion. Ganyan ba ang preacher, hindi loving, ganyan-ganyan. Yung parang lalaroin mo. Di ba, minsan, pag naiyak na yung isang party, ang dating, yung naiyak, naiyak, yun yung tama. Yung hindi umiiyak, yun yung mali. Ganun ang bias natin. Sample kunwari is, meron sa grupo. Kunwari lang to Open for. Babae. May ginawa siya mga kalokohan, ganyan-ganyan. Tapos naiyak na, tapos napagsabihan na, mali ang ginawa mo, ganyan-ganyan. Nasabihin ng isa, guys, tama na, ikang gano'n, umiiyak na si Jessica, So, kunwari ako, random, hindi, sample ano, kunwari random ako na tao na dumaan, guys, huwag niyo inaaway yung babae. Babae pa rin yan. May bawsi tayo. Di ba double standard? May experiment din ng gano'n Nung yung lalaki, para bang pinapalo yung babae, para bang, wag ganyan, Brad, ganyan, wag. Pero nung yung experiment ay finlip na yung lalaki na yung pinapalo ng babae, makikita mo, the same crowd, sila'y tumatawa-tawa. You see how double standard, yung mundo. Pero, that's the reality. That's the reality. So, going back to the point, ngayon, kung mahalaga sa inyo yung salita ng Diyos, dapat, hindi tayo nakatingin lang. Dito. Hindi yung magaling lang mag-share. Events management yung tinapos niya. Sabihin, sir, ang totoong simbahan, hindi accept lang ng accept. Yes. Kunwari, parang Berean. Kunwari, mag-isip sila, events management ang tinapos niyan Linguistics yung tinapos yung tao na malamang magaling siya magsalita. Doon ako nag-ingat. Kasi orator ako before. Nag-declaim din ako. Wow. Hindi, mother, yan? Hindi mga ganun. Okay. Pipili din naman tayong piyesang bagay sa atin. And ang point ko lang. Sample mo, iba lang. Ano lang, commercial. Ano yung mga, peace. Yung give me liberty or give me death. Yun yung sa oration. Tapos yung sa teaching is the most noble profession. Yun yung isa sa piece namin before noong high school yun. Isa naman sa declamation, yung parang kalimutan ko yung title Yung isang lalaki nagko-confess ng kanyang sin sa pare. Ayun, kasi parang nakapatay siya Okay, nice, good. So, ito yung point. Nice yun Dahil nga, kunwari pag nag-share ako, talagang yung emotion ko sa pag-share is nakaride dun sa nakakabit talaga dun. Pero nung medyo nagtatagal-tagal na ako sa preaching na may tendency kang mamanipulate yung tao based sa emotion nung nag-share, kinakailangan maging maingat ka sa pag-share. Tinatanggalan mo na kasi sila ng opportunity magkalkula. Yeah. Ano tawag doon? Count the cost. Oo. And allow people to discern. Okay. Give the people time to discern or room for discernment. Kasi kung oo lang sila at sasabihin mo na, ay di, bawal yung questionin, ako'y nag-share. Tapos iko-quote mo yung verse na, do not touch God's anointed. Wala na mga question sa'yo. Wala na nga. Ngayon, mapaprogram mo sila. Ngayon, ituturo mo na yung sinabi ni God na do not touch God's anointed, hindi yun para hindi ka questionin. Ang point lang nun, ang pinapadala ko sa inyo, mga propeta ng Diyos, huwag nyo namang patayin. Kaya sasabi, do not touch God's anointed. Hindi yung paggastos mo ng pondo ng simbahan is makasarili. Yun yung pinag-uusapan namin kanina. Kinwestiyon mo, ay, bakit kinwestiyon mo yung... Actually, pwede nila yung questionin. Dapat lang. Ito, naisip mo ba halimbawa, sa simbahan, ang laki na ng bahay ni pastor, ang daming sasakyan ni pastor, ang daming may Ford pa. May Ford Ranger. Tapos yung buong pamilya, talaga sa Amerika pa, sa Dubai, ganito yung mga pinupuntahan. Pwede mo yung questionin. Why? Approve ba ng mga elders yan? Pangalawa. Lavish. Bawal yun. Yeah. Pangalawa. Yung mga elders ba is may say? Functioning.
Pag nag-functionality assessment ba hindi ang pastor ang masusunod sa simbahan. Ang masusunod is yung Diyos, of course, na ina-uphold ng mga elders. Yung pastor, isa yan sa mga elders. So, ibig sabihin, kung ano ang napagkasunduan ng mga elders, magsasabit lang doon yung pastor. Ganon. Hindi yung pastor ang masusunod for the whole. Dictatorship ang tawag doon. Bureaucracy. So, going back here, ang pinopoint out dito ni Paul, bakit kaya niyong entertainin yung alam niyo na nga mali yung gospel? Pero itong nagsa-share sa inyo ng tamang gospel just because hindi lang kasing charismatic noong nag-share sa inyo, hindi lang kasing appealing ng mga nag-share sa inyo na tinanggap nyo. Baka pogi pa. Baka... maganda pa. Ayun pa, isa nakakadagdag yan sa bias Tsaka yung ano yung ginamit mo para mag-come on yung tao. Okay. One time, may nag-ano sa akin, naghihingi ng fund. Dali pa Sports Fest. Nabasa ko sa post ni Paul Washer ata yun o ni John MacArthur. One of the reforms. Basta ang point lang niya is, pag entertainment yung ginamit mo para yung tao pumasok sa simbahan, you would have to keep using that entertainment para manatili yung tao sa simbahan. And number 2, kung magpapa-event kayo sa loob ng simbahan, huwag kayo manghingi ng pera sa hindi nyo naman member. Kasi parang nababad image sila na, ba't kasi magpapa-event kayo ng ganyan? Wala naman pala kayo sariling pera. Kung ayaw ng Diyos yan. And we forget the simplicity of preaching the gospel na si Jesus nag-share lang sa ilalim ng puno at sa may gilid ng dalampasigan. Hindi na kailangan yung mga unnecessary na yun nga yung point. Unnecessary gastos. And do not glorify or think na porket madaming umaattend sa church nyo is yun ay tama. Hindi laging ganon. Though, may move yung Holy Spirit na siya nag-a-add ng numbers sa church, pero hindi outward ang laging basehan. Yun. Ganda, sir. Next, 5 to 9. Tingin ko, hindi naman ako mas mababa sa mga super apostles na yan. Teka lang. May super apostles ditong binanggit. Okay. Yung hanggang saan na ulit? 9. Okay. Siguro nga, hindi ako magaling magsalita. Pero hindi ako pahuhuli pagdating sa dami ng nalalaman. Malinaw naming pinakita yan sa inyo sa lahat ng oras at sitwasyon. Hindi ko kayo siningil sa pagpipreach ko sa inyo ng magandang balita ng Diyos. Binaba ko ang sarili ko para maitaas kayo. Masama ba yun? Ibang churches ang gumagastos para sa mga kailangan ko. Bale, parang ninanakawan ko sila para matulungan ko kayo. At nung time na kasama ko kayo, hindi ko kayo inistorbo pag may kailangan ako. Yung mga kapatid sa Macedonia ang nagbigay ng lahat ng kailangan ko. Hindi ako naging pabigat sa inyo noon at hindi rin sa future. Kumbaga, sarcastic kasi yung datingan dito ni Paul. Kasi mas nire-regard pa ng mga Corinthian Christians yung mga false teacher o kaya naman yung mga eloquent magsalita. Super apostle. So, kumbaga, sarcastic si Paul dito. Kaso, hindi kasi nag-a-agree si Paul na yung way ng pag-share niya ay katulad dapat ng mga Greek na polished, na merong sabihin natin na points or merong system ng pag-share. Yung parang entertaining yung pamamaraan. So, may template gano'n. Kumbaga sa Korean Christians, meron silang standard ng kung paano mag-share in a worldly manner. Yun yung hinahanap nila kay Paul. Si Paul, hindi yun yung ibibigay niya dito sa mga Korean Christians. Ayaw niyang entertainment na para bang puro tawa na lang. Ayaw din naman niya na masyadong emotional na puro drama na lang yung mangyari. Gusto niya lang i-share kung ano yung nararapat at kung ano yung tama. Kaya for example, may mga debate. Tapos ay bawal daw gamitin yung Bible kasi daw hindi pwedeng i-refute, ganyan-ganyan, blah blah blah. As reference, bawal daw gamitin. Ganyan sa mga debate. Hindi daw kasi mare-refute yung Bible. Okay, yun yung sabi nila. Hindi maganda sana, para tapos sa usapan. Hindi, sa akin naman, ang point ko doon is, sino ba ang lumikha na ang system ng debate? Di ba tao lang? Doon pa lang bagsak na eh. Hindi God ordained ang mga debate na
biblical ang naging sistema kung paano yung oras, yung hindi lang yun, sagutan, yung the cross. ano yung proper, ano yung improper, tao lang ang gumawa niyan. Yun yung nakakalimutan kasi ng ibang tao. Minsan nag-glorify yung pagde-debate o yung galing na maibato yung argument. Sometimes hindi yung nanalo sa argument ang tama. Sometimes kung sino yung tama yung pamumuhay at pag-uugali, siya yung nagpapakita na tama yung pinanghahawakan niyang salita. Hindi lang Ganun niya yun eh. naipagtanggol yung sarili niya. It might be hindi lang In a niya way. na-explain ng mas maayos according dun sa debate system. Kasi may loopholes yung mga debate system. Meron naman talaga. Una, sino ang nag-set ng standard? Di ba tao lang din? Hindi naman si God ang nag-set ng standard ng debate eh. Kasi God, hindi kailangan makipag-debate para sabihin ng totoo yung sinasabi niya. Kung ano yung dineclare ni God, yun yung magiging reality. So, kumbaga, ito yung hinahanap ng mga Corinthian Christians. Yung mga ganong style ng pag-share. Yung polish yung polish yung pag-share. So, ayaw ni Paul ng ganong way ng pag-share, yung gusto ng Corinth. Kasi matatakpan. Yes, matatakpan ng entertainment or emotionalism yung pag-share. Hindi na pure. Now, sabi dito, nagkasala ba siya nung siya is nag-share ng ganong pamamaraan na yung humble lang na hindi nang mamanipulate ng tao? Nagkasala ba siya doon? Obviously not. For example, sinabi ko na patay, mali yung pagko-compute mong ganon. Nagkasala ba siya just because sabihin natin walang ganong emotion yung pagsasabi niya? Hindi naman. Yun. Pero bakit ganon siya tratuhin? Isa pang argument na sinabi dito ni Paul, yung I rob churches. Okay. Macedonia nga palang tumulong kasi sa kanya. Hindi to literal na pagnanakaw. Ang point lang nun, sinabi dito, parang nga eh. Parang ganun. Kaya nga hindi siya tumatanggap ng tulong sa Corinth Christians eh. Kasi nga marami silang nasasabi eh. So, hindi na nga sila nagbibigay. Kailangan pa sila i-encourage magbigay. Sila pa yung maraming nasasabi. May issue kayo eh. Actually, hindi naman talaga ganun. Mas mayaman ang Corinth Christians compare sa Macedonia. Well, yung reality. Pero kung sino pa yung mas mahirap, kung sino pa yung mas walang kakayahan, sila pa yung nagbibigay. Sila pa yung mas nakakatulong para sa ibang kapatid. Mas generous, mas emphatic. Which is ito yung pinag-uusapan natin noong karaan. Minsan kung sino pa yung tamad at walang ginagawa, sila yung maraming nasasabi. Yung may ginagawa at sabihin natin na performer sa loob ng, hindi lang simbahan, sa work o sa school, sa bahay, sila yung hanggat maaari, walang nasasabi kasi sobrang busy mo. Ano pa sasabihin mo? Parang ayaw nila ng kapag may magandang babae. Tapos sabihin, maganda siya pero bakit ugali niya? Laging babawiin sa iba eh. Yung hindi ka matira sa sipag mo, hindi ka matira sa intellect mo, doon ka na lang babawian sa ugali mo. Oo nga, ganun. Pero pag ibinalik mo naman, ayaw. Grabe, ang payat ni, Toki yan. Pero pag binalik mo naman, hindi naman pwede. Kaya sasabihin mo, sige, siya, wala kang masabi sa sipag niya, di ba? Wala kang masabi sa intellect niya, di ba? So, binawi mo lang sa ugali niya. Balik na rin natin. Ikaw, tamad ka na nga, wala ka pang alam, ang dami mo pang nasasabi sa kapwa mo. Bakit ugali din? Parang na-perfect pa niya yung judgment na sinasabi niya sa iba. Kasi pwedeng bumalik sa'yo. Yun nga ang reason. Ang tawag doon is yung bubong. Ayun, bubong, bumalik. Okay. So, kumbaga, saludo tayo sa Macedonian churches because they did not give out of their poverty, kundi nagbigay pa sila beyond their capability. Yun ang totoong generous. Maiba ko lang maiba. Alam mo ba yung saludo na pala yun? Kaya nagmula siya kaya ginaganon. Kasi parang nung araw yung may mga kawal daw. Tapos may mga yun sa mukha. Takip. Tapos kapag darating yung superior, tataas nila. Wala lang. Okay, hindi ko lang aware. Basta alam ko is ang salute is a sign of respect doon sa kung sino yung nasa harap o ano yung nasa harap. Ngayon, verse na tayo? 10 to 15. 10, okay. Last na to. Bilis siya. Hanggat sinasabi ko ang totoo tungkol kay Christ, walang pwedeng pumigil sa akin sa pagyayabang kung ito kahit saan
kahit saan sa Achaia. Sinasabi ko ba ito kasi di ko kayo mahal? Alam lang Diyos na mahal ko kayo. Itutuloy ko lang ang ginagawa ko ngayon para mawala ng dahilang magyabang yung mga quote-unquote apostles na yon. Sabi kasi nila, pareho ang ginagawa nila sa ginagawa namin. Actually, kunyaring apostles lang yung mga yon. Nagsisinungaling sila tungkol sa trabaho nila at nagpapanggap sila na mga totoong apostol sila ni Kristo. Sa bagay, si Satanas nga mismo nagpapanggap na anghel ng liwanag. Di na nakakagulat kung magpanggap din yung mga lingkod niya na kunwari nagsiserve sila para sa tama at matuwid. Sa huli, aanihin nila kung ano yung mga ginawa nila. Kumbaga, hindi pumapayag si Paul na ang magyayabang is yung mga super apostle. Sila nga yung mali. Okay. Kumpara, hindi hindi rin tama na, hindi, pagpasa Diyos na lang natin. Hayaan na natin Diyos ang humusga dyan. Meron kang kayang gawin di ba? May command sa Bible na i-expose mo ang false preacher. Di ba sa yan? Isisiwalat ko, di ba? Ang katiwalian sa... Kahit na nga hindi biblical, yung na nga lang, yung panunumpa ng gobyerno Hindi kasi pero syempre, may tamang pamamaraan. Meron kasi akong ganung na-encounter na ayaw niya talaga ng kaaway. Hindi naman pwede yun, sabi ko. Hindi ka nang aaway. Kasi it so happen na sa pag-stand mo sa truth, may nakakasagasaan. Ang context kanina, sir, meron siyang dapat sawayin dahil siya ang nasa posisyon para gawin yun. Kasi ako, hindi ako sa posisyon para sumaway. Sana. Sana mas manggaling sa kanya dahil siya ang supervisor, sa superior, sa nasa posisyon, pero hindi niya ginagawa. At ang nangyayari, namimihasa tuloy dahil hindi siya nako-correct, hindi siya nako-call out. Di ba? Namimihasa ngayon siya. So pagkukulang na ngayon niya yun bilang leader, bilang namumuno, bilang mataas ang posisyon. At hindi niya pwedeng sabihin naman na ayoko kasi ng kaaway. Duwag ka. Oo. Kailangan nasa tama lang tayo. Hindi ka naman naghahanap ng kaaway Tinatama mo lang. Tinatama mo lang. And katulad nito, pinoprotektahan mo din yung kawan. Pinoprotektahan mo rin yung church. Kasi tanggap sila ng mga false prophets. Ano sabi sa 1 John, di ba? Do not believe every spirit, test. Test every spirit. Tapos meron din sa Timothy, di ba? Do not, di ba? Huwag kang makisama sa mga yan. Instead, expose them. Tapos sasabihin, hindi, hayaan nyo nila, huwag nyo lang patulan. Ang huwag patulan, yung obviously mali yung tinuturo. Pero yung mga subtle na iba yung tinuturo, i-expose mo talaga sila. So, kumbaga, yung pabayaan mo din, tandaan din natin, we might be compromising or sinning din. Kaya hinahayaan nyo lang. Yun. Okay. Ako agree ako dun. That's the sin of neglectfulness. Tama ba? Ito pa maganda. Ang tawag dito, why? Because I do not love you, God knows. So parang, ang dating patuloy sa mga Corinth Christian, hindi sila mahal ni Paul at nire-rebuke sila, kinokorek sila, sinasaway sila. Which is typical. Which is, yan yung common. Hindi talaga appreciated ang rebuke. Hindi talaga siya appreciated. Baligtad pa nga. Pero kapag wise ka, actually that separates the wise and the fool. Kaya nga nung paalis na yung isang principal namin, lagi kong binabanggit itong linya na to, na ma'am, patawad kung nasaktan ko po kayo o namin, ganyan. Kung may mga time na yun nasabi namin ay hindi okay sa inyo. Pero ma'am, lagi lang po tayong sa totoo yung ating pagkakaibigan at relasyon kasi aanhin ang pagkakaibigan na walang pagtatama. O di syempre, yung mga bashers ko naman doon, kanya-kanyang mga rolyo ng mata. Yun yung mga hindi na itatama. Syempre, pag ayaw magpakorek yung mga ganun tao at na salya minsan, ayaw nila na mga ganung linyahan. Sabi nila, kayabang, ganun-ganun. Hindi yun yung point .
kailangan minsan matauhan tayo na wala kasi naglalakas ng loob namang correct sa inyo because doon sa linya na ayoko ng kaaway. Una, magkaibigan kayo eh. Bakit mo tinatrato na pagiging kaaway na i-correct ka? It's not an attack. Hindi siya an attack. It is just a reminder na mahal ka ng kaibigan mo, kino-correct ka. Baka medyo bulag ka na sa katotohanan at wala na nagko-correct sa'yo. May kailangan bumalanse. So, ganun yung ginagawa dito ni Paul. Ni-remind nga niya, ito, yung ginagawa nga daw ni Satan. Sa bagay, si Satan daw is kaya niya mag-transform into angel of light. So, maaaring na-deceive itong mga Corinthian Christians. And madalas, yaan ang ginagamit na image ni Satan, angel of light. Kaya kay Antichrist, kaya siya makaka-deceive. It's because ganitong form so, din. So, be very careful. Kasi di naman pupunta sa Satan sa iyo na tatakautin kang may sungay na pangit. Magaling magsalita. Diba? Entertaining yung mga events and programs. Medyo charismatic peaceful, ang approach. Medyo peaceful. At puro love ang laging sineshare. Ilang beses ko na ito sineshare. Pero let's go back with this. Okay. Ang isa sa karakteristik ni God ay hindi love, love, love. Kung meron mang inulit sa Bible ng 3 beses ay holy, holy, holy. Revelations 4 verse 8. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. Sa Bible, kung ano yung 3 beses, 2 beses na inuulit na salita, yun yung pinakamahalaga. Superlative. So kumbaga, para ma-amplify at maintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos, kailangan muna nating makita yung kabanalan ng Diyos. Hindi magiging proper or valid yung view natin ng ano ang meaning ng tunay na pag-ibig ng Diyos pag mali ang pananaw natin sa kabanalan ng Diyos. Nangyayari kasi nilalamon nung pag-ibig ng Diyos yung kabanalan ng God Diyos. is love eh. Oo. Kaya nangyayari, binibigyan natin ng sariling definition natin kung ano yung pag-ibig. Hindi naman tayo ang standard ng pag-ibig. Tama. Ang standard ng pag-ibig is yung Diyos. Nagiging tolerating na tuloy ang dating, di ba? Oo. Ngayon, kung meron mang 2 beses na salitang inulit sa Bible, hindi pa rin love ang 2 beses inulit. Isa is jealous, jealous, at saka holy, holy. Hindi love, love. Ako ay mapanibughuing Diyos. At ang pangalan ko'y panibugho. Di ba? Ganun. Again, in-explain na natin na hindi yun sin, kundi ayaw lang ng Diyos na mapahamak tayo sa ibang Diyos. Yan. Okay, tuloy natin. Satan, angel of light. Angel of light. So, ibig sabihin, deceitful. Madedeceive ka ba kung ang itsura pangit, nakakasulasok? O, diba? So, syempre, kailangan appealing. Ba't mo naman lalapitan? Diba? Pera. Ano mga kadalasan? Charisma. Ano ba yung mga in-offer niya kay Jesus dun sa ano? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Flesh, tinapay. Tinapay. Kasi gugutom na siya. Okay, so punta tayo sa tinapay. Paano nadidisib ang tao sa tinapay? Earthly riches. Earthly riches. Diba? Hindi, actually, hindi pa siya earthly riches kasi mayroon pang ano. Siguro the basic necessities. Hindi nga. Pera nga. Oo. Pagyayamanin. Yun yung literal na kailangan Next. Lust of the eyes. Ano yung lust of the eyes? Nakikita mo ba tong kaharian na to? Ibibigay ko yan sa inyo kung yuyuko ka sa akin. Ngayon, paano naman yun i-relate sa mga false na preacher? Pumikit kayo, and then nakikita nyo ba na gagamitin kayo ni Lord para sharean yung buong mundo. Tapos ang ganda sana ng cost, no? Diba? Kung isipin mo, very subtle. Wala namang masama pero na-instill sa'yo is yung self-glorying. Ano naman yung sa pride of life? Yung pride of life naman is ako. Tumalon ka. Ako. Di ba yung tumalon ka? Tapos ang mayari sasaluhin siya ng mga sige nga, patunayan natin. Diba? Sige. Sige. Di nyo lang alam. Sige nga, i-empty nyo nga yung wallet nyo. In-empty ko yung wallet ko. Ganito, tignan nyo. Empty ako. Naging proud. Naging proud ka kasi nagawa mo yung bagay na. Doon tayo na-deceive. Akala natin napaka-noble nung ginawa natin when in fact, nag-appeal yun sa emotion natin na hindi kapag in-empty nyo yung wallet nyo, bibless ka ni God na siksik, liglig at umaapaw. Anong motivation mo? Dahil ba mahal mo ang Diyos o mahal mo yung siksik, liglig at umaapaw? Ayan na. Yan yung sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Totoo naman
Yung all these things shall be added unto you, hindi siya motivation. Addition lang. Siyang result ng pagsisik mo kay God. Oo. Hindi siya yung actually, ang main point nun, huwag ka masyadong mag-worry. Oo, huwag mo itindihin huwag masyadong mag-worry. Ang mag-focus ka sa pagsunod mo kay God, pagsik mo kay God, yes. Bahala na siya dyan. No, gano'n, di ba? Hindi siya naintindihan niya. Ngayon, kapag na... Kasi ang tao, nabubuhay lang, karamihan, pag wala ang Diyos, nabubuhay lang para sa mga ganyang layaw. Oo. Ano ba ang, sige nga sir, ano ba ang goal ng isang taong walang Diyos sa buhay? Sumaya. Comfort. Di ba? Yes, exactly. Pag ako, nakapag-abroad ako, at ako ay nakapag-iipon, o kaya ako ay nagkaroon ng ganitong trabaho, o ay na-promote, sasaya na ako. Well, in fact, that is a lie. Because pag nandun ka na, hindi pa enough. It will never be enough. Oh, yun. Hindi, parang kahit pakainin mo ang tao ng isang baka, di malalasa. Oo. Ganun ang Ngayon, pag ikaw, pinapasok... Vanity. Kaya pag ikaw, pinapasok mo yung angel of light, transforming as angel of light, ang magiging susunod na niyang itsura ay yung roaring lion. Magsasuggest na yan. Bakit hindi mo kasi... Yung kunwari, yung panloko dun sa iba ng networking. Di ba? Meron kang tatlong bagay na pwedeng gawin para makapagpula kang pera ngayon. Anong pwede mong gawin? UST. Utang, sangla, tuition. Di ba yung walang kwentang advice na para na makapag-start ng, ng panghulog? Makapag-down, yung makapagbigay nung para registration or whatever. Utang, sangla, at saka tuition. Ay, nako. And, kapag ikaw, nakinig ka sa suggestion ng Roaring Lion, ala na siyang pangil Kaya Roaring Lion na lang Yung pangatlo niya, i-reveal na niya yung sarili niya bilang serpent of the old. Kung nanonood ka the old serpent. Kung nanonood ka noong palabas na, ewan ko na mo yung series na yun, Sandman. Ay, nanonood ka nun? Hindi ko natapos Yung isa, kalaban niya si Lucifer doon talaga? Easy yan Alam ko, sorry. Pero hindi naman niya natalo physically. Pero ang isa sa form na ipinakita ni Lucifer doon is yung serpent of the old. Ano itsura? Yung itsura ni Lucifer doon is angel of light. Hindi, pero yung serpent of old na itsura, ano yung... Ahas talaga. Ahas na walang kamay, gano'n. Ahas talaga. Ang point lang nun is, pinakita na niya yung original na form niya talaga. Parang sa mga villain niya, final form. 100%. Ngayon, sinabi niya na, yun nga, bilang snake, sabi dito, he is frequently deceiving us so that often the workings of corrupt nature are mistaken operations of the spirit. So, kumbaga, subtle. Dahil ang pinapasok natin ay angel of light at nagsuggest na yung roaring lion, akala natin yung desire na tinutulak sa atin nung ahas is operation ng Holy Spirit. That is blasphemous. That is a blasphemous na spirit, yung spirit ni Lucifer. So, this is a terrible condemnation reserved for the false prophet to be judged according to their works. So, matindi daw ang parusa sa mga false prophet. So, minsan may sinaran ako minsan, friend ko before, masakit yung sinabi ko naman, nasabi ko, sorry, no offense. Pero false prophet yung pastor niyo. Hindi ako referring dun sa dati-dating church. I was referring to another church na charismatic naman talaga, na nangihingi ng pang sports fest. Tapos nung pinahinggan ko minsan yung preaching is bias yung pagkakashare about sa love. Okay. So, sabi ko, sensya na, hindi kasi true prophet, hindi true preacher yung nag-share sa inyo. False prophet yung nag-share sa inyo. Pero doon pa rin siya, nag-church, doon pa rin siya. Minsan sineshare pa niya yung services. Hindi pa siya convinced. Hindi lang sa hindi convinced. Hindi pa bukas ang mata. Hindi pa discerning. Ayan. Kasi kung ikaw, hindi ka naman talaga regular na nagbabasa ng Bible, hindi ka submissive sa word ni God, compromising pa yung relationship mo, hindi mo talaga susundin.
So kumbaga, ang dating ni Paul sa mga Corinth Christian ay antagonist. When in fact, siya talaga yung protagonist at totoong nagmamahal sa kanila. Ang galing Snape. Yung mga false prophet, yun yung akala nila na nakakaunawa sa kanila. Alam yung tama. Buti pa nandiyan sila, apostle, nag-ano sa akin. Nagkikare. Pero hindi nila makikita yan unless they humble themselves in the sight of the Lord. He will lift them up. Resist the devil and he will flee from you. So, humility ang kailangan dito. Kasi madali nga. Kasi ang pang-come on yung mga ganyan, relationship eh. Kailangan karelasyon muna tayo. Relationship. Pero kunwari, hindi natin naisip na mamayang gabi, kukunin na ng Diyos itong sinasabi mo, o i-build up muna tayo ng relationship. Nag-build up ba muna ng relationship si Philip do sa Ethiopian eunuch? Hindi, sinira niya agad. So, umbaga, wag nating gawin na, hindi mag-build up. Tama na mag-build ng relationship kasi talagang concern tayo dun sa tao. Pero wag natin siyang gawin na laging excuse na kailangan i-build up muna yung relationship para hindi malaman ng tao kung ano yung nararapat. Lalo na kung may sakit na yung tao na yan o talagang danger or sabihin natin na distraction na yung tutulungan. Sabihin na, ay bukas ko na lang share ang build up lang. So ano ang pwedeng gawin naman ng mga sa tao ngayon dun sa part ng kunyari ikaw, sino ka sa kwento dito? 'Di ba parang ganun yan eh. Kung ikaw yung Corinthian church, so ano ang gagawin mo? Repent. Ayun. Kaya mag-repent na baka tayo yun. Mag-isip-isip. 'Di ba? Nakatayo ka ba talaga? Mag-evaluate ka. Sa isang bato na matatag. Mag-evaluate ka. Si pastor ba? Si pastor ba? Si preacher ba? Si leader ba? Si elder ba? Ay tama ang binabahagi na salita. Paano ba niya? Mabait lang ba siya mag-share? Mabait lang ba siya? Submissive ba talaga siya sa word ni God? Anong buhay niya? Ano yung buhay niya? Is he rightly dividing the word? Is his life is accordance to sa rightly dividing the word? Puro magagandang salita lang ba ang sinasabi niya sa akin? O minsan kahit masakit, basta't kailangan sinasabi niya. Ganon din. Hindi pwedeng puro sarap at puro saya lang. Kailangan na itatama din. Yun. Parang sa pagkain, hindi kailangan laging masarap kainin mo. Kailangan mo mapait minsan. Yun nga, ikamamatay mo pag yung laging masarap eh. Tapos pag-pray mo pa, Lord, kunwari po junk food, Lord, bless niyo po yung food na to. Tapos kunwari, ikaw si God. Kunwari lang. Ito yung palayo, malungkot to. Bitter na. Paano ko ba i-bless tong food na to na puro junk food at saka bibigay na cholesterol? Binigyan kita ng utak ka na. Ayun nga, yun yung share ko na nagbigay din si God ng wisdom. Siguro pag thank you ka na lang, may kakainin ka. Pero yung... lapit lang lapit sa mga ganyan. May utak ka naman. Yun nga, yung point. Tapos, pray ka, gusto mo maghimala ako. Diba? Yun nga. Maglalango ka sa alak. Tapos, magpe-pray ka ngayon na huwag kang magkasakit. Tapos huwag kang maaksidente. So, maging reasonable din tayo. Huwag nating sabihin na, God, maghimala ka. Consequence minsan yun ng ating wrong lifestyle. Kahit na sabihin mo godly ka. Di ba? May godly ba nagiinom ng... Hindi, kunyari, godly ka, tapos hindi ka nag-ingat. Sabihin natin hindi ka nag-ingat. Oo. Hindi ka exempted sa consequence ng wrong decisions. Sabihin natin godly ka, pastor ka, gabi, tapos naglakad ka mag-isa sa delikadong lugar na alam mo naman. Siyempre, minsan may mga yung mga preacher no weapon formed against me shall prosper. Kaso nga lang, for our weapon is not against flesh. Mali. It's not carnal. Tapos mangyayari kapag nataon na hindi ka testify mo pa. So, diba, encourage pa ngayon yung iba na maging... maglalakad kahit na madilim at gabi, Di ba ayaw na mag-lock na ng pinto dahil ang Diyos ang nagpoprotekta sa kanila. Di ba? Ayaw magpa-hospital dahil ang Diyos ang healer. Di ba? Siyempre, ang pagkakamali pa rin yan is yung nag-share. Bakit naging ganun yung mindset ng mga tao. Yan. Ayun lang. Hey! Sige, actually part 2. Next week. 11 pa din. Yun lang guys. Thank you. Goodbye. God bless.